Sa harap ng pagsisikap ng pamahalaan na bumuo ng mga trabaho, nabawasan na ang bilang ng mga Pilipinong unemployed o walang trabaho nitong Pebrero. Ang sentro ng balita mula kay Sue Jin Kim, live. Angelique, tumaas ang bilang ng mga Pilipino na may trabaho o negosyo nitong Pebrero 2024. Base sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, pumalo sa 48.95 million ang bilang ng mga Pilipino na may hanap buhay. Angelique, makalipas ang isang taon, nasa 154,000 ang naidagdag sa nakaraang antas na 48.8 million. Sa harap ng patuloy na pagbuo ng mga oportunidad ng pamahalaan para sa mga Pilipino, nadagdagan pa ang mga nagkaroon ng mapagkakakitaan nitong Pebrero, na ayon sa Philippine Statistics Authority ay nasa 96.5% o katumbas ng 48.95 million. Dahil dito, nabawasan ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o negosyo na nasa 1.8 million. Halos 700,000 mas mababa kaysa noong 2023. Bukod dyan, bumaba din sa 6.08 million ang naitalang underemployed o yung mga kinakailangang magtrabaho ng higit pang oras o di kaya'y may karagdagang pinagkakakitaan. Ang 12.4% na antas nito ay higit na mas mababa kung ikukumpara nung nakaraang taon. Nagkaroon din ng pagbabago sa kabuuang oras na nilalaan sa trabaho o ang mean hours ng mga manggagawa. Mas maiksi na ang kinakailangan sa trabaho. Dumami yung ating workers. Normally, pag mataas yung ating employment, yun ang kadalasan na nangyayari. Kung susuriin naman ang edad ng mga karagdagang manggagawa, karamihan ay nasa edad na 15 hanggang 24 na taong gulang. Kabilang sa mga sektor na nakapagtala ng pagtaas sa employment ay ang construction, transportation at manufacturing. Lalo na itong mga panahon na to kasi siyempre naghahabol tayo dun sa bago magtag-ulan. So this activities, investment in the public work sector actually would contribute employment, particularly to sa construction. Dagdag pa ni Undersecretary Dennis Mapa, nakatulong ang timing ng muling pagbubukas ng klase. Anya, sumisigla ang lagay ng retail trade sa mga ganitong panahon. Ang accommodation and food service activities, of course, dahil mayroon tayong summer vacation, ito usually naman ang tumataas. Angelique, dagdag ko na lang din na ang unemployment rate natin nitong Pebrero ay ang ikalawa sa pinakamababang unemployment rate na naitala ng Philippine Statistics Authority sa bansa. Ang Labor Force Survey ay ipinakalap noong ikawalo hanggang sa huling araw ng Pebrero kung saan nasa 11,000 mga household o pamilya ang nakilahok. Angelique. Okay, so Suji, nabanggit mo kanina na ang nakapagtala ng pinakamalaking pagtaas itong sektor ng construction at transportasyon, at nabanggit na rin na hinahabol din kasi yung mga projects na ito bago dumating ang tag-ulan. Ano pa ang mga karagdagang dahilan? Angelique, tama ka dyan na ang construction, manufacturing, accommodations, admin assist, ang mga sektor kung saan tumaas ang labor or ang employment. Angelique, pag pinag-usapan kasi natin kunyari yung sa construction, maraming mga nailunsad na infrastructure projects sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kabilang na dito ang Build Better More program at ang pambansang pabahay para sa mga manggagawang Pilipino. Kaya sumigla talaga ang construction sector. Angelique, meron din kasi tayong tinatawag na multiplier effect kung saan kapag sumigla ang isang sektor, nakakapagpabuti rin to sa iba pang mga sektor. Kabilang na nga ang transportasyon, accommodations at manufacturing. Angelique. Okay, and Sujin, may nasabi din ba ang NEDA kung paano may pagpapatuloy itong pagbuo ng mga trabaho sa mga Pilipino? Angelique, ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA,
Patuloy ang pagbuo ng pamahalaan ng mga polisiya pagdating sa panghihikayat ng mga investor sa bansa. Ito ay para na rin makadagdag sa mga dekalidad na trabaho sa bansa na inaasahang magbibigay ng mataas na sahod sa mga Pilipino. Angelique, pinag-aaralan din ng pamahalaan ang iba't ibang alternative work modes para kabilang na dito ang Telecommuting Act para mas matugunan ang preference ng mga manggagawa pagdating sa remote work. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Soo Jin Kim.